may panlalait. Pero ano ba yung panlalait na yun na hindi talaga matake ni Susan mula sa kanyang kaibigang si Ellen? Totoo ba yung mga panlalait na yun o concern lang talaga, sabi nga ni Lola Ellen? O ito na, ang isa pang nakakaranas daw ng pagmamaliit ni Lola Ellen, ang kakampi ni Susan. Lydia, humarap ka na. Ay, ako isa pa ito. Talagang ready na to, Bakit, Lydia? Anong problema? Masyado siya insecure sa akin po. Wow! Magkano raw ho yung damit ko, yung sapatos ko, tapos kung ano daw yung skin routine na ginagamit ko. Sino po nauna sa inyo mag-short hair? Ako po. Ay. Ganito na ho talaga yung ko. So, feeling mo na i-insecure si Lola Ellen. Sa'yo, na-insecure ka ba sa kanya? Naku, ma'am. Tignan mo naman kung paano ako ma-insecure sa'yo. Si Lydia kasi mukhang donya, no? Oo. Pero alam nyo, wala yan sa itsura eh. Kasi marami din naman akong kaibigan na mas magaganda, mas matatangkad, mas sexy sa akin. Oh. Pero magkaibigan kami. So, kumbaga, kung talagang Kristiyano ka, di ba, no, Brother June? Masaya ka para sa iba, di ba? So, bakit mo naman naisip na i-insecure sa'yo? Dilalait ka rin ba? Ginagaya ko daw po yung style niya. Yung style niya po. Oo. Talaga? Oo, matagal na hong ganito yung style ko. Ano bang meron sa barangay ninyo? Meron bang talagang pagandahan sa... Fashion show po sila. Barangay meron. Ano ba yan? Samahan? May samahan kayo? Meron po, kasi meron din ho kami Zumba. Nagsusumba rin po ako. Ah, Zumba. Oo, Zumba. O, kailan naman yung naging pinatid ka daw ni Ellen? Totoo ba yun? Opo, pinuhatid ho ko niya yung... Pinatid? Pinatid po. Yung meron ho kasing event sa anniversary. Pinatid po ako niya. Buti na lang ho, nakabalance po ako. Tapos, natawa po siya. Sinadya mo ba yung pinatid mo Ay, siya? hindi Natawa ko, po siya hindi dahil ko nga- sorry, hindi ko nga sorry, siya hindi ko napansin. sinasadya. Hindi ko siya napansin kasi nagra-raffle, nanalo ako. Siyempre, tumatakbo ako. Balik ko, di kita napansin. Baka naman hindi sinadya, hindi sinadya, Lydia. Alam ko po, hindi ko wala, alam. wala akong anong ganon. Basta ako, nagtatakbo ako dahil tinawag ang pangalan ko, may premyo ako. Ayun. Nadya, wag kang Ay, hindi. Ano naman, Susan, yung hinampas mo si Ellen? Ay! Ano naman yun? Siya nakampas, no? Siguro sa sobrang tuwa, pag lahat naman gaganon, pag masaya kay, para nagaganon mo siya, hindi man hinampas. Ako, ganun. palagi mo naman akong ginaganyan. Ano ba? Pautangin mo ako. O pautangin mo ba ako? Ay, hindi. Oo. Pautangin mo. Ay, style mo, bulong. Galing, ah. Hindi ako ganun. Style mo, bulong. Oo. Pautangin mo na ako. Ginaganyan mo Kahit ako. kailan, hindi kita Oo. ginaganyan. Isangera ka kasi. Gusto mo tagahanin ko ngayon ka. Ay, naku. Attorney Lorna, kapag nagkakapisikalan na, ayan, patid, o kaya hampas, sabihin na nating sinadya, ano ang pwedeng mangyari sa pagitan nila? Well, unang-una, yung sa salita mo na, ang nakikita ko, yung tinatawag na unjust vexation. Yun ang feeling ni Lola Susan, na laging nang iinis, lagi kang tinutukso, lagi kang pinapansin, pinipintas, Ang tawag doon, unjust vexation, yung pang-iinis. Ang sa batas, hanggang 30 days yan. 1 to 30 days, light felony, imprisonment. Huwag naman tayong masyadong believe sa sarili natin. Kasi lahat naman tayo, lola dito. Sana magkaibigan kayo. So, ang problema dito, yung kung totoong friends kayo, dapat ang basis ng friendship, tinatawag na mutual respect. Di ba? Respetuhin mo. Tama yung sinasabi ni Ate Coring, May criticism na negative, may criticism na positive. So, nasa intention mo yun. Ayun. Kasi kahit magandang intensyon, kung masama ang dating sa kaibigan, kailangan respetuhin mo kung paano niya tinatanggap. Correct. Wag na lang, hindi ba? Kung ayaw niya mag-improve, wag siya mag-improve. So, Susan, ikaw naman, hindi mo ba siya kinausap na, Ellen, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Ganun ba? Galit ka kaagad? Hindi ba pwedeng kausapin Sa ng pabiro, maayos? sabi ko, wag naman ganon. Oo. Hindi, biro lang. Ma'am, ang biro minsan nakakasakit. Oo
Tama, Hindi naman lahat ng biro Tama. natatanggap natin. Tama, pero kaysa yung bagang kayong ganyan, halos sugurin mo siya, di kausapin mo siya na, o ano, Ellen, wag na ha, tama na yan ha, kasi nasasaktan na ako. Beses na rin, ma'am. Talking about positive and negative, siya naman ang magpapatunay na mabuting tao naman talaga si Lola Ellen at maraming pinagdaanan sa buhay. Norma, humarap ka na. Sa kabila ng ginawa sa inyo, kayo pang may ganong duwating dito. Bakit? Sa kabila ng lahat? Ano Oo. kabila ng lahat? Binigyan kayo ng kung ano ang kailangan nyo. Hindi lahat. Alam mo ba? Hindi. Alam mo? Alam mo? Oo, dahil kinikwento niya. Alam mo ba? From the start, na naging magkakaibigan kayo, magkaibigan na kami. Kaya kilala ko siya. Pero hindi lahat. Norma, pasalitain natin siya kasi kanina pa kayo nagsasalita. Ano ang alam mo? Si Ellen po, kaibigan po from the start. Alam ko ang pinagmumulan ng buhay niya, kung gaano siya kahirap, kung paano niya itinaguyod ang pamilya niya. Kaya alam ko kung anong ugali niya. Hindi ko sa nakitaan ng kahit minsan nananlait sa kapwa. Sa inyo ko lang nadinig yan. Okay, baka nga yun ay kanyang karanasan Siguro na hindi ako mo lang po, nakikita. ma'am, yung kaya niyan laitin. Kasi ang Oh. tao po, meron pong tinitignan na kaya niyan laitin. Ito, kaya ko to eh. Yung iba naman, ay, hindi kaya kasi mataas na tao to. May ganun, ma'am eh. Siguro ako ganun, kaya hindi niya, kaya nilait niya. Samantala yung mga social niya, parang bang, kasi may mga kategory tayo, ma'am eh. Pero ano ba yung nalalaman mo tungkol sa talambuhay ni Ellen? Si Ellen po, alam ko, bata pa siya, naghirap na siya. Nag-aral siya, self-supporting. Hindi siya pinag-aral ng magulang niya dahil babae siya. Kahanga-hanga din, ano? Opo. Yung kanyang pag-self-supporting. Ganun pala sa probinsya, hindi pinapaaral ang mga babae? Maraming bawal sa probinsya. Ha, may ganun? Hindi May na mga magulang pag-aaral. pong ganon.